May ibabalita ako sa'yo. Nahanap ko ng anak mo. Alam ko na kung nasaan si Vanessa. Ako, nasaan? Nasa ospital siya ngayon, nag-aagaw buhay. Isa siya sa mga nabaril niyo sa kasal ni Pae. Sigurado ba sinasabi mo? Sigurado ako. Tagapalangga siya. William, kaibigan ni Vanessa si Elias. Kumpirma yung bubuna kung totoo ang nalalaman mo. Pero makukumpirma lang natin yan kung ipapa-DNA test natin kayong dalawa. Sa ngayon, malakas ang kutob ko na siya talaga ang anak. Kasi sa ospital siya nandun. Pupunta ko siya hindi. Pero ba? Gusto kong malinis, ha? Ayoko na magulo. Yes, sir. Nakausap ko na po ang hospital director. Sarado na po ang hospital, sir. All CCTVs are shut down and ready, sir. Pwede na po tayo dumiretso sa VIP area. Okay. Mr. President, Doc, nakausap ko na po ang attending physician ng pasyente si Vanessa Bartolome. kumusta naman ang pasyente? Nasa ICU na po siya. Improving po ang kanyang kondisyon. Pero nasa critical state pa rin po siya. Kailangan po naming obserbahan ng kanyang kalagayan. May tama po kasi siya ng bala sa ulo. Doc, kahit lahat ng doktor, lahat ng nurses dito sa Pilipinas, papuntahin mo sa ospital. Gumaling lang ang anak mo. Nandiyan, no? Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, Mr. President. Doc, nakasalalay ako. Pangalan ng ospital niyo dito. At isa pa, Doc, walang sino man ang pwedeng makaalam na bumisita ako dito sa ospital. Yes po, Mr. Yes. President. Poprotektahan po namin kayo. Nakausap ko na po ang mga staff at ang mga attending physician ng pasyente. Pinapirma ko na rin po sila ng non-disclosure agreement para hindi na po sila magsalita tungkol po sa pagbisita nyo dito. Makakaasa po kayo na wala po makakalabas na anumang balita tungkol dito. Gusto ko na makita ang pasyente. This way, sir. Hinihintay na po tayo ni Dr. Solis, ang attending physician ni Vanessa. Good.